Good day mga riders, Renzo Classic and welcome back to my channel. Alright mga riders, at ito na nga po ang bagong labas na motor ng Yamaha, ang trending for this year 2026, ang scooter type na motor, ang Yamaha Lexi 155. Alright, so the engine displacement of this motorcycle is 155cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, single cylinder, 4-valve, fuel injected with a maximum horsepower 15.4 at 8,000 RPM at a maximum torque na 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. So the compression ratio is 11.6/1. Starting system, of course, electric starter at may engine oil capacity na 1 liter, and the transmission type is B-belt automatic kasi scooter siya, at may fuel tank capacity na 4.2 liters. So obviously, ang motor na ito ay same sa version 1 ng Yamaha Mio Aerox 155 dati. Lalo pa at ang kanyang braking system dito sa kanyang likuran ay naka-mechanical drum brake. And the rear suspension is the same ng Yamaha Mio Gravis na naka-unit swing single shock absorber. Pero ang kagandahan sa scooter nito mga ka-riders ay meron po siyang abang kung gusto nyong dagdagan ng isa pang shock, para dalawang shock na yung magiging rear suspension niya. Meron po siyang abang dito sa side na ito. Dito sa parang may butas na ito, yan. Yan yung abang niya para dun sa kanyang isa pang shock absorber kung gusto nyong magpalagay pa. Pero dito sa taas, I'm not sure lang siguro magpapamodify pa kayo or magpapalagay kayo ng something. Meron siyang abang for another rear shock absorber. Alright guys, so this scooter is Blue Core engine equipped with BBA or the variable valve actuation. Para siyang upgraded version ng Mio Gravis na mas pinaganda, mas pinalakas, mas pinalaki. At pagdating po sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic fork at ayan po ang kanyang busina na sa bandang gitna. At pagdating po sa kanyang brake system, ito po ay naka-hydraulic single disc brake with single piston brake pad caliper at non-ABS po yan. Ngayon po yung nakikita nyo na parang ABS design ay speed sensor po yan. Hindi po yan anti-lock brake system. At pagdating po sa kanyang tire size sa harap, ito po ay mayroong 90 by 90 at 14 diameter. At ang tire size naman sa likod ay 100 by 90 at 14 inch diameter. At pareho po yung naka-tubeless na. So hindi siya kasing lapad nung sa NMAX na may 13 inch diameter, pero para sa akin yung 14 inch diameter is good enough kaysa sa 12 inch at 13 inches na size. At ang brand pala ng gulong is IRC. At pagdating naman po sa kanyang ground clearance mga ka-riders, ito po ay merong minimum ground clearance na 135mm. So that is good enough na po para sa mga mahams or malubak na daan. Hindi na po yan basta-basta sa sayad. At pagdating naman po sa kanyang seat height, ito po ay merong 770mm. So tama lang po yan para sa mga average height ng Pilipino. Ako po ay 5'8", so lapat na lapat yung dalawang pa ako dyan, panigurado yan. Pero para po sa mga 5'8" below and tulad nito ni Sir na isa po siyang 5'4", hindi ko lang alam ang pangalan niya. So ganyan po magiging itsura nyo pag sumakay kayo sa scooter type na motor na ito. So at least meron kayong idea kung paano magiging itsura nyo pag kayo po ay isang 5'5" and below. Ito si Sir mga 5'7" something ganun. But this guy, shoutout sa iyo Sir, hindi ko man alam pangalan mo. Siya po ay legit na 5'4". Alright, so tingnan naman natin yung ilalim ng upuan nito, no, kung kaya ba or kasyang ilagay yung full face helmet. So ayan po ang kanyang itsura. At andito na rin po yung kanyang fuel tank. Nagaya nga ng sabi ko kanina na mayroong fuel tank capacity na 4.2 liters. Alright, so sa tingin ko sa compartment nito, hindi ako sure kung kasya yung full face. Pero yung half face helmet, tingin ko kasya siya. Anyway, that's big enough na. Marami ka nang pwedeng ilagay dyan. Yung ORCR, dyan mo na ilagay para sure. At yung helmet naman, pwede mong gawa ng paraan. Pwede mong isabit sa'yo, dala ka ng sling bag or magpa-install ka ng top box bracket. So maraming pwedeng gawin. Lalo pa at ang scooter type na motor na ito ay very good pang motorcycle taxi.
Alam mo yung parang ginawa siya at dinisenyo siya pang hanap buhay or yung pang negosyo na scooter type na motor kasi meron siyang spacious footboard or gulay board na tinatawag. Kaya perfect talaga to for MC taxi or courier like Lalamove, lalo pat may sabitan dito. Plus equip pa ito mga riders ng USB Type A charger at dito pwede mo palagyan ng tubig mo, bottled water pag nauuhaw ka. At ito pala ang kanyang key ignition na may shutter lock key at ang motor po na ito ay equipped ng stop and start system for better fuel efficiency for daily rides and reduce engine heat and noise. At pagdating naman po sa kanyang mga ilaw, ang kanyang headlight at ang kanyang taillight ay pareho po yan naka-LED. Pero ang kanyang turn signal ay bulb type pa rin po yan. Alam nyo mga riders, kung makikita nyo ito sa personal ay sobrang premium ng datingan ng motor na ito. Lalo pat gawang Yamaha yan. So expect natin Japan quality talaga. Pero ang gusto kong kulay itong matte green. Sobrang lakas ng dating para sa akin. At ang laki ng build niya mga riders, belong to sa maxi scooter category. Almost the same siya ng laki ng NMAX. Nagkakaiba lang talaga sa gulong kasi yung NMAX may malapat na gulong. Yun nga lang 13 inches. Ito naman medyo manipis pero 14 inches naman po yan, both wheels. Pero syempre mga riders, mas super premium ang NMAX. NMAX yan eh. Kumpleto pa ng safety features at mga advanced features na meron siya compare dito kay Lexi. But Lexi is ginawa para sa mga beginner rider, no? Sa mga baguhan pa lang, napaka-reliable at ganda ng scooter na ito. So tingnan nyo yung pagkakaiba, di ba? Sobrang premium ng NMAX. At gaya nga nasabi ko kanina, itong si Lexi ay maganda pang motorcycle taxi and also pang Lalamove, no? Yung mga courier. Bagay na bagay siya lalo pat meron siyang spacious footboard. Marami kang pwedeng ilagay talaga dyan. Ang ganda talaga ng bagong NMAX, no? Panalo. Talagang forma. At saka ito yata yung bagong kulay niya. At saka yung mukha niya, para na siyang X-Max na pinaliit. Pero ang ganda talaga. At pagdating pala sa kanyang upuan mga riders, dito simple lang siya, no? So smooth yung datingan, medyo may pagka madulas nga eh. Pero what do you expect? It's 99,900, so ganun lang. So hindi siya tulad ng NMAX, lalo na yung TechMax, eh sobrang premium talaga. Pero yung style ng upuan is the same nung standard version ng NMAX. Yun nga lang yung NMAX, medyo may pagka-rough at mas makapit yung upuan compared dito sa Lexi 155. Like what I said, so yung price difference 99,900 compared sa standard version ng NMAX naman is 155,900. So laki pa rin ang difference. Pero ang ganda rin ng NMAX standard version guys. Para nga siyang TechMax din eh kung di ka titingin sa panel board niya. Anyway, lumalayo na tayo. Balik ulit tayo kay Lexi 155. At pagdating po sa kanya meter panel mga riders, ito po ay naka-inverted LCD design at lahat po ng mga basic information na kailangan nyo para sa isang motor ay makikita nyo na po dyan. At ito po ay merong Y-Connect or Yamaha Motorcycle Connect na tinatawag. At ang ganda rin ng handlebar cover nito, no? Parang yun sa NMAX P1, premium ng datingan din. At pagdating naman sa kanyang left handle mga riders, ito po ay equipped ng passing light switch, high and low beam switch, turn signal switch at ang kanyang busina. So basic lang. At pagdating naman sa kanyang right handlebar mga riders, ito po ay equipped ng park brake switch, hazard light switch at ang kanyang electric starter. At ang kagandahan dito mga riders ay equipped siya ng hazard light switch which is very useful lalo na po nagka-problema yung motor. At pagdating sa kanyang bandang harapan mga riders, ito po ay equipped ng mini windshield, the same nung NMAX B1. Added looks para sa akin at magandang tingnan. Very muscular yung datingan nito sa harapan, lalo na yung kulay na matte green para sa akin, ang ganda talaga. So it's designed to strike a visual balance between power and flow. It's like the combination of the Yamaha Mio Gravis at ang NMAX B1. At ito na siya, si Yamaha Lexi 155. At ang motor po pala na ito ay mayroon dalawang kulay na pwede nyong pagpilian. Una po ay si glossy black at ito pong paborito natin na matte green. At ang motor na ito mga ka-riders ay mayroon pong presyo for this year 2026 na 99,900. Kung bibiling ko man ng motor na ito, bibiling ko siya ng cash mga ka-riders. Hindi ko na siya idadaan ng financing. 100k below or let's say 100,000, swak na sa budget yun mga ka-riders para sa ganitong klase na motor na 155cc, 4-valve with BBA or variable valve actuation, merong stop and start system, side stand cut-off switch, at meron din po siyang tinatawag na Yamaha Motorcycle Connect. At meron po siyang fuel consumption as per Yamaha Agent na 43 kilometers per liter. At mabibili nyo na po ang napakagandang scooter type na motor na ito ng Yamaha for this month of March. Hindi ko lang alam kung kailan, maybe second or third week as per my source. But yung nakikita nyo ngayon is just for show lang po.
at display. But for next month, March, sigurado na po yan na marirelease yun na. Kaya magpa-reserve na kayo dito mga ka-riders sa Mayama Greenpool District, Mandaluyong City. At yan po ang motorcycle features natin for today mga ka-riders. Ang 2026 maxi scooter ng Yamaha, ang Lexi 155. At Renzo Classic po palagi nagpapaalala, ride safe and be a defensive rider at all times. Maraming salamat po.